Siguro po hindi na po tayo magtatagal. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 16, verse 9. Tayo po'y tumayong lahat kapag nakita na po. Ilang pong paggalang sa salita ng Panginoon. Pag nakita na po, maaari lamang po magsabi ng Amen. Amen. At sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Let's pray. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa gabi ito. Salamat po Ama sa patuloy niyo po na paggagabay sa amin. Humingi po kami Panginoon ng tawad sa mga kasalanan po na aming nagagawa. At ihandaan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig po ng iyong salita. Tulungan niyo po kami Ama sa pamamagitan po ng iyong Banal Espiritu. Bilis po ang bawat nawalo na maintindihan po namin ang nais niyo pong sabihin sa amin. At bless niyo po kami Panginoon at ito po ay ma-apply din po namin sa aming pamumuhay Kristiyano. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus namin Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Amen po at maaari na po tayo makaupo. At sa mga naka-attend po nung ako po ay nag-preach dito ng hapon, last year po to, December 29, December 29, 2024, pinag-usapan po namin is about right priorities. Kung saan pinag-usapan namin dito yung mga bagay na kung ano ba yung priority natin sa ating Panginoon bilang lingkod ng Diyos. At alam naman natin, dito din, makita natin dito nung last December 29, 2024, pinag-aralan natin sa aligning God's will. Aligning goals with God's will. Makikita natin doon yung mga bagay na minsan may mga mali tayong priority, may mga decision tayo sa buhay na hindi natin nagbibigyan ng magandang resulta. But now, pag-aaralan po natin ngayong gabi ay patungkol po sa kung saan ang title po ng ating pag-aaralan ngayong gabi, mensahe ng title ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay Choose Wisely. Choose Wisely. Okay? Yung piliin natin yung tama o yung mabuti. Bilang isang anak ng Panginoon, diba po, alam naman natin, di ako sanay sa slacks ko, walang bulse. Alam naman natin na bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang tayo yung mga ligtas, tayo ay anak na ng Panginoon. Gusto ng Diyos sa atin, yung mga pinipili natin ng mga decision making, mga ginagawa natin sa buhay, gusto ng Panginoon sa atin is magkaroon ng tamang desisyon. Ano po? Kasi minsan tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, minsan hindi natin maiwasan na may mga mali tayong desisyon sa buhay. Diba? Minsan sinisisi natin yung iba, sinisisi mo yung sarili mo, sinisisi mo kung sino. Minsan nasisisi mo din ang Diyos. Bakit Lord ganito? Bakit naging ganito yung mga decision ko? Bakit naging ganito yung pagpili ko? Diba? Ngayon, mamaya, pag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong sa atin pagdating po sa pagpili ng tama. At yung mga negative side na nangyayari sa atin, yun nga, mga negative side na nangyayari sa pagdating sa choose wisely, na minsan hindi talaga tayo nagiging maayos mag-desisyon. Kahit nga ako di ba? May mga desisyon din ako na minsan ora-orada, di ba? Mamaya pag-aaralan natin. Minsan may mga desisyon tayo na hindi maganda at hindi nagiging maganda yung resulta. But meron ding mga karakter sa Bible. Pero ito ay mga positive na. Ito po yung mga biblical characters na sila po ay naging matagumpay nung sila ay pinili po nila yung mga wisely, yung mga makakabuti sa kanila. Okay po. Ginawa nila yung pinili ang mga makakabuti sa kanila. Ayun yung ginawa ng mga biblical characters. Una po dyan, makikita natin na isang magandang example po, si Joshua.
Ano po? Si Joshua po, alam naman po natin, yung buhay ni Joshua. Pinili niya na maglingkod sa Panginoon ng tapat. Diba? Biruin mo, aras karamihan ng mga karakter sa Bible na kilala natin. Kayo po ba mga kapatid yung mga favorite character po ba kayo sa Bible? Yung paborito niyong character sa Bible? Anong paborito mo, Brother A? Kuya A? Di ba? May mga favorite tayo sa Bible at minsan, yung mga paborito natin sa Bible, yun yung nagbibigay inspirasyon sa atin. Di ba? Minsan may mga... Kasi, dun pa lang sa mga binabasa natin na Biblia, sa Biblia, like kanina, nag-aaral kami about sa inductive Bible study, kung saan ay pinag-aralan namin yung mga bagay na matututunan natin sa Biblia. Lalo na tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, dapat meron talaga tayong Bible. Kasi personal natin to eh. Diba? Sinusulatan natin, pinamarkahan natin, nilalagyan natin ng kulay, palatandaan, para mas maintindihan natin. Diba po? Si Joshua po, mga kapatid, pinili niya po na maglingkod sa Panginoon ng tapat. Na mababasa pa natin sa Joshua chapter 24, verse 15, na nakasulat po dyan, "As for me and my house." Joshua chapter 24, verse 15. Yan. Medyo mahaba po yung verse, pero ang pinakang dinidiin po dyan yung, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Diba? Pero mo si Joshua, naging matatag siya. As for me and my house, siya po ay naging matatag sa pananampalataya at sa pamumuno ni Joshua, ang kaalagaan ng pananatili sa Panginoon kahit sa gitna ng mga hamon sa buhay. Kaya mga kapatid, kung minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, akala natin yun na yung pinakamabigat. Hindi. Pag tinignan natin yung mga karakter sa Bible, pag tinignan natin yung mga, pag binasa natin yung Biblia natin, yung personal Bible natin, pag binasa natin, yung mga, huwag talagang pinag-aralan mo yung mga buhay nila. Diba? Talagang mabibless ka. Talagang marami kang matututunan. Kanina nga, tinanong kami, sino si Rechabites? Diba? Yung inano namin. Yung mga Rechabites pala kasi sila, sabi sa kanila, wag na wag kayong iinom ng alak. Nung nangyari yun, talagang sinunod nila yun, di talaga sila uminom kahit pinapainom na sila. Dahil nakita nila yung gusto nilang sumunod sa Panginoon. Diba? Pag nagbasa po tayo ng Bible, lalo na ngayon, January pa lang, makakahabol pa tayo, di ba? Sa may ano yan, may pattern yan eh. 3 chapters a day. Tapos, mababasa mo yung buong Bible kapag ginawa mo yung araw-araw. At sa Joshua din, di ba, mabasa natin yung Joshua 1:8, tinuturo din doon na kailangan i-meditate natin day and night yung salita ng Panginoon. At sino pa na magbibigay aral sa atin na sila po ay pinili nila yung maayos? Pangalawang karakter po si Ruth. Si Ruth po hindi po yung anak ni Ate Annalie. Yung Ruth po ng Bible. Siya po ay si Ruth po, pinili niya po na maging tapat. Kilala niyo po ba si Naomi? Si Naomi po, siya po yung asawa ni Elimelech. Nung nasa Moab siya, namatay ang kanyang asawa. Biruin niyo si Naomi, matindi yung pinagdaanan niya. Namatay yung kanyang asawa at kanyang mga anak. At pagkatapos nun, sinamahan na siya ni Ruth. Diba? Kahit si Naomi, kahit dumaan si Naomi sa matinding pagsubok, nanatili siyang gabay at suporta kay Ruth. At makikita din natin sa buhay ni Ruth na kahit ano man nangyari sa buhay ni Naomi, hindi niya pinabayaan. Kaya nga minsan mga kapatid tayo, as a Christian, kahit anong problema na pinagdadaanan natin, kahit minsan
na-open na tayo, na-discourage na tayo, suportahan pa din natin yung pastor natin. Kasi yun yung importante. Like Ruth, na kung saan, hindi niya pinabayaan si Naomi. Diba? Pinili niya, kasi alam niyang may makakamit siya. Ganun niya kamahal si Naomi, kaya hindi niya ito pinabayaan. Siyempre, ikaw ba naman? Nawalan ka na ng asawa, iiwan mo ko ba yun? Hindi na. Kaya ang ginawa ni Ruth is, naging tapat siya. Kaya natin, mga kapatid, tayo pinagkatiwalaan sa ministry. Kung sinabi ng pastor mo na, magturo ka sa ganito, mag-preach ka sa ganito, claim it. Gawin natin. Kasi yun ay para sa gawain ng Panginoon. At sino pa? Si Solomon. Ang desisyon niya, humingi siya ng karunungan, di ba? Humingi siya ng karunungan sa Panginoon. Sa halip na kayamanan o yung mahabang buhay. Pero mas pinili niya yung maging wise, karunungan. Na mababasa pa natin sa 1 Kings chapter 3 verse 9. At ang aral sa atin nito, diba, ang paghingi ng karunungan mula sa Diyos ay nagdudulot ng mga pagpapala at tagumpay. Kaya nga mga kapatid, yung pag-ask natin o yung paghingi natin ng katalinuhan, karunungan sa Panginoon. Kaya nga wala tayong may pagmamalaki. Hindi porket magaling ka na sa ganito, sa'yo yan, hindi. By God's grace, o magaling ka kumanta, magaling ka sa music, magaling ka sa instrument, magaling ka magsalita, magaling ka lahat na nasa iyo na. Pero kung yung motibo mo, gaya nga nasabi ko nung last year, kung mali yung motibo mo, wala rin, nonsense yan. Aanin mo yung ganda ng boses mo kung hindi naman tama puso mo. Aanin mo yung galing mo magturo kung hindi naman tama puso mo. Diba? Aanin mo yung kagwapuhan mo, di ba? Yun lang. Kaya mga kapatid, tayo bilang isang anak ng Diyos, mag-ask tayo ng wisdom sa Panginoon. Lord, ano bang dapat kong gawin? Ano bang maitutulong ko sa gawain na ito? At, pambira, introduction pa lang to At pang-apat po, si Esther. Pang-apat na karakter, una si Joshua, si Ruth, Solomon. Last na to, si Esther. Siya isang batang babae na naging reyna ng Persia. Diba po? Siya ay naging mabuti, naging matapang, at nagtiwala po siya sa Panginoon. At siya rin po ay isang Hudyo na ipinanganak sa Persia. Diba? The original name of Esther is Hadassah. Okay, Hadassah. Mga Bible student, alam niyo yan. Namatay ang kanyang mga magulang at pinalaking, di ba, ng kanyang tiyuhin. Sino yung kanyang tiyuhin? Kilala nyo? Start with letter M. Mordecai. Si Mordecai. Siya yung nagpalaki sa kanya. At alam niyo po ba yung mga desisyon ni Esther? Ang ginawa niya ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay upang iligtas yung kanyang bayan. Bagay ni Jesus Christ, na kung saan ay binigay niya yung buhay niya sa atin. Tayo, di ba, sabi nga ni Pastor mismong oras lang ang hirap natin ibigay sa Panginoon. Paano yun? Yung mali, di ba, yung nalilate tayo. Pagka marami tayong reason, pero madali namang gawan ng paraan. Lagi kong naririnig, para magawa mo yung mga bagay na ganito, makapunta ka sa ganitong oras. Yung mga bagay na ginagawa mo, gawin mo na ng maaga para makapunta ka agad. Pero tayong mga Kristiyano, marami tayong dahilan. Kasi ang reason talaga kung bakit marami tayong dahilan, dahil tinatamad tayo. Yun talaga yung reason. Dahil hindi na yung maraming dahilan tinatamad lang talaga tayo na kumilos. Lalo na kapag ikaw ay nakahiga, tapos naka-cellphone ka na, wala na. Talo na. Ayun na yung mangyayari. Mababasa pa natin yan sa Esther, chapter 4, verse 16. Sinabi si Esther na sabi niya, kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Pero yun mo, mamamatay siya, lalaban siya.
At ang Book of Esther, kung saan hindi binanggit ang pangalan ng Panginoon. Wala po kayo mababasa dyan. Pero po mga kapatid, makikita natin dito yung presensya ng Diyos sa likod ng mga pangyayari sa Book of Esther. At ginamit ng Panginoon si Esther at si Mordecai upang matupad ang kanyang mga plano sa kaligtasan ng mga Hudyo mula sa masasamang plano ni Haman. Diba? Isang hari ng mga Persya. Siya ang dahilan ng pagkawala ng mga Hudyo. Ayan si Haman. At ang kanyang kwento ay puno ng kasakayman, galit, di ba? Lahat nasa kanya eh. Nasa kanya na ang lahat ng kasamaan, ng kapigatian. Di ba? Matututunan natin kay Esther, ang tapang at pagtitiwala ni Esther sa Diyos ay nagpapakita ng pag-aksyon sa gitna ng mahihirap na desisyon. Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na ang hirap, hindi na natin alam yung gagawin natin. Di ba? Pero kailangan mo pa rin magtiwala sa Panginoon. Amen? Kabisado natin Proverbs 3:5. Pero minsan mahirap panindigan. Di ba? Mahirap talagang magtiwala sa Panginoon. At the point number 1 po, siguro mabilis na lang to. Point number 1, how do we know how to choose wisely? Paano natin malalaman kung paano pumili ng tama? Ito ay pray for wisdom. Manalangin tayo ipanalangin natin, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. According to James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. Sabi po dyan, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Diba? Give it to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Ang Diyos, hindi siya madamot eh. Tao lang naman ang madamot. Diba? Lalo na kapag meron tayong magandang bagay, tinatago natin para di lang natin ipairam. Pero ang Diyos, mga kapatid, kung nangihingi tayo ng wisdom sa Kanya, bibigyan Kanya ng wisdom sapagkat siya hindi madamot. At letter B, seek godly counsel. Hanapin natin yung mga bagay na maka-Diyos na pagpapayo na mababasa pa natin sa Proverbs chapter 15 verse 22. Puro buklat po tayo ngayon. Proverbs chapter 15 verse 22. Sabi po sa talata, without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. Di ba po mga kapatid, ang ganda? Pag marami kang mga counselors, maraming nagpapayo sa'yo, alam mo, may establish ka. Magiging maayos yung pamumuhay mo. Kapag ikaw tumatanggap ka ng mga payo na mula sa iba, di ba? Di porket bata, di mo napapakinggan. Di porket matanda, ayaw mo napakinggan. Di porket mas bata sa'yo, di mo napapakinggan. Alam niyo mga kapatid, basta salita ng Panginoon ang basihan natin. Ayun yung natin, ayun yung puhunan natin. Kundi hanapin natin yung mga bagay na mga maka-Diyos na payo sa atin. Kasi pag pumunta ka naman sa unbeliever, anong i-advise nila sa'yo? Pre, hindi na ako nagbabasa ng Bible, tama lang yan. Di ba? Ganun na sasabihin sa'yo. Siyempre, pagka nagpa-advise ka sa mga pastor or sa mga preacher, sasabihin nila sa'yo, ay Brad, dapat magbasa ka ng Bible kasi yun yung makakatulong sa'yo. Di ba? And letter C, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Alam naman natin ito eh. Proverbs 3:5-6. And letter D, consider the fruit of your decision. Diba? I-consider natin, alamin natin kung ano yung mga nagiging decision natin. Tama ba to, Lord? Lord, makakatulong ba to sa akin? Pag ginawa ko ba to? Okay ba to? Ayos ba to? Diba? Minsan, may mga pabago-bago tayong desisyon. Minsan pupunta ka sa ganito, hindi pala. Mga ganun. Minsan, magulo yung decision natin. But, consider po natin. According to Galatians 5:22-23, alam natin yung verse na yun, walk in the Spirit. And letter E, make decision based on love and integrity, nang may katapatan. Okay? Pag nagawa tayo ng mga desisyon, dapat meron ding pagmamahal. According to
1 Corinthians chapter 13 verse 47. Kung saan pinapaliwanag po dyan yung pag-ibig, yung charity. First Corinthians chapter 13. Ayan. Siguro sa Tagalog ko basahin para mas maganda. Ang pag-ibig ay mapagpainudhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi sa Tagalog kasi dito malalim eh, nananaghili, pero yung ibig sabihin nito, hinggit. Okay? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Ganyan ang pag-ibig. At verse 5, hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi nalumana ang masama. Hindi nagagalak sa likuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ganyan ang pag-ibig, ganyan ang charity. Lahat ay binabata, long suffering, ba? Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ganyan ang pag-ibig. Diba? Kahit nahihirap, kahit masakit, diba? Titiisin mo. Ganyan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya lahat. And number 2, point number 2, what will you do to choose wisely? Ano ang gagawin mo upang pumili ng tama? And letter A, study God's Word. Mag-aral talaga tayo ng salita ng Panginoon. Ano po? Mababasa pa natin sa Psalms 119 verse 105. Psalms 119 verse 105. Buti tinanggal na itong memory verse na to sa EBBC. Kasi mahilig sila magpa-memory verse eh. Pag hindi ka nakapag-memory verse, hindi ka makakapag-enroll. And, ang sabi po dyan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan ang salita ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yung Bible natin, huwag natin iniwan sa church, mahalin natin. Amen? Pahalagaan natin yung Bible. Yung Bible natin, hindi yung nasa karton na nakikita nyo dyan. Yung English Tagalog, hindi yan. May personal tayong Biblia. Mahalin natin yung Biblia natin. Hindi naman masama gumamit ng cellphone. Magbasa ka ng Bible. Hindi naman masama. Lalo na sa mga jeep, pwede kang magbasa. Kaso nga lang, masakit sa mata. Pero at least, nakakapag-aral ka pa rin ng Bible. Ng salita ng Panginoon. Study God's Word. Alam nyo mga kapatid, napaka-blessed ng bansa natin dahil malaya tayo na makapagbasa ng salita ng Diyos. Samantalang sa ibang lugar, napakahirap. Kung gusto mo mag-mission sa mga communist country, hindi ka makakapagbanggit ng verse doon. Mahirap. Samantalang sa atin sa Pilipinas, napakaluwag. Pinapasikip naman ng tao. Ayun yung mahirap eh. Maluwag nga, pero pinapasikip ng tao. Ayaw magbasa ng Bible. Amen po ba mga kapatid? Mahalin natin yung salita ng Panginoon. Study God's Word. And evaluate motives. Suriin natin yung mga motibo natin na ginagawa natin sa Panginoon. Mamaya, yung ginagawa mo pala sa Panginoon, ay hindi na pala para sa Panginoon. Diba? Gumagawa ka na lang para sa sarili mo. Para sa sarili mong kapakanan. At alam nyo mga kapatid, may magandang verse dito, yung Psalms sa Proverbs po. Proverbs chapter 16. Maganda po yung sinabi dito. Proverbs chapter 16 verse 2. Ayan. Sabi po dyan, all the ways of a man are clean in his own eyes. Diba minsan may mga desisyon tayo, okay na eh. Ayos na. Tama na yung desisyon natin. Pero, pagdating sa sumunod, sabi dyan, but the Lord waiteth the Spirit. Diba yung mga desisyon natin, na akala mo tama na, sinusuri pa yun ng Diyos. O pwede ba to? Minsan, may mga decision tayo na minsan nakala natin tama. Pero pag pinasuri natin sa Panginoon, Lord, tama ba to? Eh, bibigyan naman ng Diyos eh.
Magbibigay siya ng mga action na nangyayari na hindi talaga tama. Hindi tama yung desisyon mo. Doon tayo malalagot. And sa mga bagay na yan, ano pa? What will you do to choose wisely? Letter C. Trust God's timing. Pagtiwala tayo. Diba? Sa God's timing. Kung hindi pa oras, hindi pa oras. Diba? Kung hindi pa talaga time, hindi pa time. Maraming panahon para mag-antay. Kasi matagal pa. Diba? Mahaba yung oras. Marami pa mangyayari sa buhay natin. At habang ang Panginoon ay hindi pa dumarating, dapat tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Choosing wisely means waiting on God's perfect timing. Sabihin, kailangan talaga na mag-antay tayo. Hindi mo kailangan magmadali. Dito sa letter D, avoid hasty decision. Iwasan natin yung mga padalos-dalos na decision. Ayun, sa may letter C po, ang verse po dyan, yung Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sa letter D po, avoid hasty decision. Iwasan ng mga padalos-dalos na decision. Di ba? Minsan, may mga padalos-dalos tayo na decision eh. Akala natin okay na. Pero hindi pala. Wrong pala. In Proverbs chapter 19 verse 2, siya na po, marami tayong mga verse ngayon. At gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti. At siyang nagmamadali ng kanyang mga paa ay nagkakasala. Di ba? Sa English, di ba? Also, that thou soul be without knowledge, it is not good, hindi makakabuti. And he that hasted with his speech, sinned. Sabihin mga kapatid, yung mga pagmamadali, hindi talaga nakakabuti sa atin. Minsan yung pa yung nagbubunga ng kasalanan. Hindi pa nagiging maganda yung resulta. Kaya nga itong Proverbs, Book of Wisdom, diba? Kaya nga dito tayo mas maraming verses dito kasi about making wise decision to eh. And avoid rushing into choices without fully considering all factors, seeking guidance or understanding the consequences. Kung sa Tagalog pa, iwasan ng magmadali sa paggawa ng mga desisyon na hindi lubos na isinasaalang-alang ang lahat ng mga aspeto sa buhay. Diba? Pag hindi mo isinasaalang-alang yung mga desisyon mo sa Panginoon, kaya nga mahalaga mga kapatid, humingi ng gabay o maunawaan natin yung mga consequences na nangyayari sa atin. Pag may mga consequences, diba? Lord, ba na nangyari sa akin to? Siguro may purpose. Diba? And learn from mistake. Na minsan, yung mga pagkakamali natin, doon tayo natututo. And thirdly, embrace humility. Diba? Choosing wisely by recognizing our humiliation of depends on God. Diba? Makikita po rin natin dito in sa James chapter 4 verse 6, hindi ko na po babasahin. Baga pinapaliwanag yun yung heart. A humble heart is open to correction, advice, and learning. Ngayon ang isang humble. Handa siyang magpa-correct. Handa siyang magpa-advise. Handa siyang matuto. All of which are necessary for making wise choices. And last, why we need to choose wisely. Bakit natin kailangan? Because wisdom protects and guides us. Dahil siya yung magagabay sa atin. In Proverbs chapter 2, verse 6 to 8, and it helps us walk uprightly and remain on path of righteousness. Siya talaga yung mag-aano sa atin. Ayun yung nagiging resulta. And letter B, choose wisely because choose wisely is lead to blessing. Amen? Pag maayos yung ating desisyon, blessing yan. Merong blessing yan. In Deuteronomy 30, verse 19 to 20. God give us the choice between life and death, blessing and curses. Ayun yung verse na yun. Choosing wisely by loving and obeying God leads to blessing, life, and fulfillment, and the fulfillment of His promises. And letter C, because choosing wisely is to honor God. Binibigyan natin ng kapurihan ng Diyos. According to 1 Corinthians chapter 10, verse 30.
Ang sabi po dyan, Second Corinthians po pala. Walang 30. Namali yata ako ng ano. Basta po, ang sinasabi po doon yung mga ginagawa mo sa Panginoon, whether you eat or whether you drink, whether you eat, diba? Yung sinasabi doon na kailangan mong bigyan ng kapurihan ng Panginoon. And letter D, because choosing wisely, protect us from temptation. Okay? Ipoprotect na tayo sa mga temptasyon. Kapag naging maayos yung mga desisyon natin, yung pagpili natin ng maayos. In Proverbs chapter 4, verse 14 to 15. Hirap pagka gantong outline, puro buklat. Mas maganda pa rin yung ano. Lahat naman maganda pala. In Proverbs chapter 4, 14 to 15. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by, turn it past away. Yan, makikita natin dyan. And sa Tagalog po, ang sabi, huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Yan. Iba tayo sa kanila eh. Kasi isa ka ng wise, isa ka ng anak ng Diyos. And verse 15, ilagan mo, huwag mong daanan. Likuan mo. Kumbaga sa kalsada. Kapag ka nakita mong no U-turn, huwag ka na mag-U-turn, dumiretso ka na. Diba? Huwag ka na lumiko. Kaso nga lang, may mga kamote talaga. Pero mga kapatid, tinuturo sa atin ng verse na to, na iwasan natin yung mga bagay na masasama. And letter E, last. Because choosing wisely to reflect our witness to the world. Na magkaroon tayo ng tinatawag na maging ilaw tayo ng sanlibutan. Maging alat tayo ng sanlibutan. In Matthew chapter 5. That is is a metaphor. Yeah. This verse, sabi po dyan, Matthew 5, verse 14 to 16. Ye are the light of the world. Tama ba? Starting 13. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, whether shall it be salted, it is henceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. Tayo ang liwanag, kaya tayo yung mag-witness. A city that is set on hill cannot be hid. Okay? And neither do men light a candle and put it under a basket. Ito naman, pag yung light natin, nilagay natin sa ilalim, hindi yun magbibigay ng liwanag. Kaya nga mga kapatid, bilang isang anak ng Panginoon, dapat yung magkaroon tayo ng good example. Kasi sa pananalita pa lang, sa pagkilos pa lang, makikitaan. And it giveth light unto all that are in the house. And verse 16, kabisado ng iba to, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya ito mga kapatid na magbibigay aral sa atin bilang isang anak ng Panginoon. My conclusion, choose wisely. Bakit? Dahil po tayo ay anak ng Panginoon. The key to choose wisely na magbibigay tulong sa atin, yung manalangin tayo palagi and magbasa tayo ng Biblia at mag-disciple at magsumbing. Ayan po ang isang trabaho ng isang anak ng Diyos na isang wise. Tayo po ito may lahat, tayo po manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po Panginoon sa gabi ito. Salamat po Ama sa mga natutunan po namin patungkol sa iyong salita. Salamat po Ama sa mensahe na aming natutunan sapagkat minsan po may mga decision kami
minsan ay mali-mali kami ng mga desisyon sa buhay. Pero po, Panginoon, nandiyan pa rin po kayo. Gumagabay sa amin, alam po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy, Ama, na gagabay sa amin, mga gagawin. At muli, ingatan niyo po kami sa ating pasamantalang pag-iwalay. At yun po sa aming pastor, gabayan po siya, Panginoon, sa pang-araw-araw din po sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po kanyang pamilya. At ang mga kapatiran din po dito, Panginoon, i-bless niyo po. At yung iba po na hindi pa po involved sa ministry, mag-i-involve po sila. Sapagkat ito po ay isang magandang ginagawa namin bilang isang anak po niyo. At patawad po, Ama, sa mga kasalanan po na aming po ginagawa. Ito po ang aming sa manalangin, sa matangis sa Panginoon Jesus, na aming Diyos at sarili ng pagligtas. Amen. Amen po. At tawagin po si Brother JC para sa ating okay.